Hi, welcome to my podcast, and this is my fifth episode, and I'm gonna talk about my dad. Bale, magsishare ako ng core memories ko sa kanya. Yung mga naaalala ko ngayon. Yes, so number one is, nung batang-bata ako, hangang-hanga ako sa kanya na napatay niya yung stove dun sa lutuan namin. Bale, inutusan ako ng mami ko noon na patayin yung sinaing. Tapos, si daddy na bagong uwi, na napatay na daw niya yung sinaing. Sabi ko, bakit mo alam na kailangan patayin yung sinaing? Hindi naman sinabi sa'yo ni mami. Alam mo yung gano'n, nung gano'n akong bata na hangang-hanga ako sa kanya na ang galing naman niya. Alam niya yung gagawin. Ayun. Basta tanda-tanda ko pa yung nakatingin ako sa kanya na, wow naman, ang tatay ko. Ayun. Tapos sunod is, isa to sa bata, medyo malaki-laki na din siguro ako. Siguro 7. Yung niya, yung pagtawa niya sa mga jokes. Na alam mo yung, naiiyak na siya kakatawa, hindi pa niya nasisimulan yung joke niya. Like, sabi niya, oh, ito ang joke ko, ganito. Tapos tatawa siya ng tatawa na naiiyak na. Yun. And yung mga joke niya is, nakakatawa talaga. Ito yung mahahabang joke yung tungkol sa mga elepante. Yung may elepante, may leon, may daga, ganon. Teka, naalala ko yung isa. Ano daw yung binulong nung langgam dun sa elepante at bakit hinimatay. Isa yun sa mga naaalala ko. Hindi ko nasasabihin ng sagot doon. Ano pa ba? Yung naman, gino-joke niya din yung animal sa eroplano, kung papaano aalisin sa fridge. Basta yung mga joke na, hindi ko na masyadong alala. But yeah, yun yung madalas niyang mga joke. And yung kay mga Juan, Pedro, yung mga ganun na joke. Tsaka tungkol sa mga tae. Kaya, yun yung talaga yung nakakatawa, yung mga tungkol sa tae. Ano ba yan? Hindi ko masyadong tanda na yung mga specific na joke pero basta. Ayun, ang sunod is, na naaalala ko is, nung bata ako, pag dinner time, minsan siya gabi siya umuwi. So, tapos ang tagal-tagal kong kumain. Tapos iniintay ko siya. Tapos, ang gagawin ng mami ko is, alam mo yung kunwari naglalakad yung daliri niya dun sa may table na, oh, ito daddy mo, naglalakad na yan sa kanto, malapit na umuwi. Ganon. And madalas na ganon ako nagiintay. Ayun, yun lang naman. Tapos, isa din yung nakita kong binuhat niya yung mami ko. Na, ang tingin ko sa kanya, parang ang lakas-lakas niya. Oo, kaya niyang buhatin yung nanay ko. Yung ganun. And, siguro, ang sweet din tingnan. Nakakatuwan tingnan yung ganun. And, nung nakita ko yun is, they're having fun talaga. Yun, isa yun sa mga core memory ko talaga. And then, ito, hindi ko matandaan kung ilang taon na ako. Nung tinawag niya akong princess. Kaming magkapatid, tanda ko yun. Nanonood kami ng movie na Princess Sarah. And meron atang part doon na sinabi na ang dapat unang tatawag na prinsesa sa'yo or ituturing kang prinsesa is ang tatay mo. And then doon, bigla na lang kami tinawag ni daddy na, oh, prinsesa kita at ikaw ng kapatid mo, ganon. Yeah, nakakatawa din. Tapos, siya din yung unang nagbigay sa akin ng flowers ng Valentine's Day.
Yeah. Pero malaki na ako nun eh. Yeah, parang sabi niya na, ano, ewan ko sinabi ba niya na dapat siyang unang magbigay ng bulaklak sa amin. Basta yun, namigay siya ng flowers. Ah, wait lang. And yung iba pa is, nung bumili kami ng bike sa palengke. Siguro 8 or 7 din lang ako nun. Yeah, tanda ko pa yung itsura ng mga bike na nakasabit. And yung amoy. Ayun, tapos tinuruan niya din ako magbike. Yun. Yan, dami kong dapa, no? Anyway, tapos, ito, medyo malaki na ako. Ewan ko kung wala na yung mami ko this time. Naglaro kami ng basketball dun sa may court namin sa gilid ng bahay. Natutuwa ako nun ah, kasi pareho kaming babae ng kapatid ko. Tapos naglalaro kami ng tatay ko ng basketball. Parang, I don't know, natutuwa ako na ang iniisip ko kasi na noon time na yon is dapat babae and dapat tatay and lalaking anak, 'di ba? Basta yun, nakakatawa. Tapos, nagkakanto si daddy tungkol sa basketball life niya and yung mga injury niya, na-injured nga ba siya sa kamay and yung sa may noo niya yun eh. Basta yun. Yun, nakakatawa yun. Ano pa ba? Ayun, tinuruan niya din ako magluto. Tanda ko yung una niyang tinuro sa akin na parang napaka-komplikado is pinakbet. Pinakbet nga ba yun? Yeah, pinakbet yun, iba daming gulay eh. Ayun. Basta, parang natutuwa ako na parang may tiwala siya sa akin na ako yung magluluto ng ulam namin. Ayun. Tapos, may mga time dati na gabi na siya umuwi. So, minsan naman, nabili na lang siya ng ulam. O meron siyang pasalubong. And madalas niyang pasalubong is donuts. Yeah. Tas yung Mr. Donut ang madalas niyang pasalubong. Yan, naalala ko pa yung feeling na makikita kong may dala siyang donut. Yeah. Yung bubuksan ko yung pintuan, tapos lalabas siya dun sa sasakyan, tapos may buhat-buhat niya yung box ng Mr. Donut. Yeah. Ganun ako excited. Tas nabili din siya madalas ng Andox. Andox o kaya yung barbecue. Barbecue. Tapos minsan yung barbecue yung tenga. Yun, ang sarap nun. Dun sa kung taga saan yung lola ko, dun siya nabili ng barbecue. Ang sarap talaga. Yeah, buti na nga lang foodie din ang tatay ko. So, yeah. Ayun. And sa music din, mahilig siya sa music and gusto ko yung mga music niya. Yeah. Sa kanya ako ewan ko kung sa kanya ako nakuha yung pagbili ng song hits and ng mga cassette tape. Yeah, mahilig akong bumili nun. And siya din, madami siya mga cassette tape ba? O, at song hits, more on sa song hits siya. Yeah. Tapos, ano pa ba? Naglista ako eh. So, tinry kong sunod-sunurin. And open siya sa love life niya. Yeah, nagtatanong nga siya ng advice eh. Nakakatuwa kasi teenager na ako nun. Teenager? Oo, teenager na ako nun. Tapos, nag-open up siya sa love life niya. Tapos, nagtatanong siya ng advice. Nakakatuwa, di ba? Tapos, kinikilig siya. Kinikilig. Tapos, nagtatanong din siya ng advice kung paano pumorma and okay ba itong pormang to. Basta nakakatuwa yung ganun si daddy. Tapos, nag-open up din siya sa struggle niya sa life niya. Yan. Ayoko maiyak. Nung kasi nawala yung mami ko. So, yeah, may mga napagdaanan siya na,
Yeah, yung mga struggles niya, in-open up niya. Hindi naman lahat, basta may naalala lang ako na, ano, in-open up niya. Ayun. Tapos, ayan. Kapag narinig mo to, Daddy, huwag kang, naalala ko lang. um, tas one time, eto ano na ako, um, siguro 18 na ako nito. Tama ba? Or mas matanda pa. Umakyat siya sa kwarto ko. Tapos sabi niya, nahingi siya ng help para sa guidance sa kapatid ko kasi nagdadalaga na din yung kapatid ko. Ayun, edi, ako naman, sa loob-loob ko na, hindi ko masabi sa tatay ko na, Daddy, sarili ko nga, hindi ko maayos. Yung pa kayang kapatid ko. Ayun, di ba? Pero sabi ko, okay, okay. Nag-okay na lang ako. Ayun. And nakakatuwa na, ah, yung, yung open siya, yung ganun, yung nahingi siya ng help. Basta, paano ba i-explain yun? Yeah, basta. Yung ganun. Yeah. Gusto ko yung ganun. Yung ganung style na ginagawa niya. And ano pa ba? Nakalimutan ba ako dito? Ayun, yung sa love life ko naman, ano siya, nagtatanong siya sa akin. And yung pagtatanong niya, hindi yung, hindi yung parang mahigpit, no? Para lang chill siya na magtanong na, oh, kumusta ba kayo ng boyfriend mo? Yeah, tas minsan halata akong tinatry niyang ayusin yung deliver ng pakikipag-usap niya sa akin para siguro hindi ako matakot na mag-open up. Yeah. Yeah, gusto ko yung ganun niyang style. And minsan nagtatry siyang pa-joke yung yung pag-deliver niya. Yeah. Ano pa ba? Um, Ito yung isa sa mga naalala ko din yung mga adventures namin sa sasakyan. Siguro tanda din to ng kapatid ko. Um, yung pag napunta kami sa lola ko sa mother side, maliblib na lugar yun eh. Natirik yung sasakyan namin doon. Oo, nakakatakot. Oh my God. Yung sa may, yung parang wala masyadong nadaang sasakyan. Tapos biglang titigil yung sasakyan namin. Ewan ko nag-overheat ba nun o masyadong malamig kasi naulan. Basta yun, Diyos ko. Tapos meron pa dong daan na masyadong mataas. Tapos titirik kami. Oh my God. Nakakatakot. Like, bakit ba tayo dito nada? Pero masaya siya na parang later on na in-enjoy ko na yung pag napunta kami doon. Alam mo yung kaba na may makakasalubong kami. Tapos doon sa masyadong pataas na baka tumigil kami doon. Yung ganun. Masaya yung mga memories na yun. Um, Isa pa yung sa, yung sa pagpa-uwi kami. Kasi, nung high school ako or college ba yon, nauwi kami diretso sa lola ko, sa mami ng daddy ko. Doon muna kami na diretso kasi, doon nga ba kami nagdi-dinner? Basta minsan kasi gabi na si daddy umuwi. Ayun. So, doon kami napunta kay lola. And then, so uuwi na kami sa amin. Eh, ang pinaka-palatandaan ata ni daddy dun is yung ilaw or yung school. And lagi kami nakakalampas. Oo, makakalampas kami na. Ewan ko nag-uusap ba kami kaya kami nakakalampas o talagang lutang lang yung tatay ko. Oo, na
hindi lang 5 beses siyang nakalampas doon. Madami. Tapos parang may time nga na pinag-uusapan namin na, baka makalampas pa siya. Na talagang aabangan na ganun. Aba, nakalampas pa din. Nakalampas pa din kami. Ano ba yan? Ako naman kasi hindi ako maganda sa passenger seat kasi lutang ako lagi pag nasa sasakyan. So, wag niya akong aasahan na inaabangan ko talaga yung kanto namin. Yung kapatid ko na isa, mas magaling yun sa sasakyan. But anyway, yeah. Yun nakakatawa si daddy na lagi na, lagi na wala, nakakalampas doon. Tapos kamot ulo siya eh. Kamot ulo. Tapos, ano pa ba? Um, ito naman yung mga, nag-usap lang ba kami nito? Yung sa paghugas ng pinggan. Basta binibigyan niya ako ng advice eh. Doon sa tamang paghuhugas ng pinggan. Matanda na ako nito ha. Like, teens na ba ako? 17 ba? Diyos ko. Nag-a-advise siya kung paano maghugas ng pinggan. Tapos ako naman tong nagmamagaling. Sabi ko, hindi, dapat ito yung gamit na scrub. Kasi dalawang scrub yun eh. Yung isa yung scorching, ano bang tawag doon? Yung rough na isa yung green, tas yung isa dilaw na malambot. Ang parang pinanghuhugas niya ata ay yung green. Sabi ko, ito yung dilaw, yung mas okay, mas nakakalinis to. But I think mali ako dun eh. Pero siya ang sabi na lang niya is, ganun ba yun? Ayun, yun lang yung comment niya. Ganun ba yun? Yung hinayaan niya na lang ako na ako yung nagmagaling. Na later on, na-realize ko na siguro may mga ginagawa ako sa noon na hinahayaan na lang ni daddy kahit na alam niyang tama siya. Na ako na lang makarealize na mali pala ako. Iyon. Ito yung isa sa mga natatandaan ko. Malaki na ako nito. Like, 20s ba ako? Oh my God, nakakaya. Kasi, naglalaba ako. Naglalaba na naman ako ng sarili ko. Pero yung mga damit ko, itinatambak ko lang sa gilid ng kama ko. And hindi ko siya natitiklop. Like, doon ko na siya kinukuha. Tapos, minsan mauubos na lang siya, maglalaba na lang ulit ako. Like, hindi na siya pumunta sa tiklop phase. Ayun. Sabi ng daddy ko na, ate, mag-ayos ka. Magtiklop ka. Ayusin mo yung mga damit mo. Kasi, dadalhin mo yan pagtanda mo. Ayun, sabi ko, okay. Ako naman sa isip-isip ko. Ito, isa na naman to sa mga quotes ng daddy ko. Ako yung mga advice. Na alam mo yung parang iniisip ko, yung mga random niya lang na sinasabi. Pero totoo, tama siya. Tama siya na, oo, dadalhin ko siya sa pagtanda ko. Diyos ko, nakakahiya. Pero ngayon, oo, binago ko na naman. Yeah, binabago ko na naman. Hindi na sa kama, nandun na sa cart. Hindi, yeah, tama yung sinabi niya sa akin na kailangan ko talagang idisiplina yung sarili ko. So, ayun na lang muna sa mga best memories na naalala ko sa daddy ko. Ano pa bang masasabi ko sa kanya? Napakabait niyang tao. Yeah, like parang hindi siya nagagalit. Yeah. Pero nung bata ako, nakita ko na siyang magalit sa akin. Sa kukulitan ko ba? Basta, but I mean, ito yung nung nagkaisip na ako na siya yung tipo ng tao na kinokompose niya yung sarili niya. Yung kinakalma niya yung sarili niya para makapag-usap ng ayos
na hindi magkagulo. Ganon. I think ganon. Ganon yung datingan ng kung paano siya makipag-usap sa iba. Ayun. And, inantalino niya. Kung paano siya magsalita at saka kung yung mga kinukwento niya, ang talino niyang magsalita. Yan, lalo na pag nag-uusap sila ng mami ko or pag nag-uusap silang magkakapatid. Parang tatalino naman ng mga taong to. Oo, ganon. Oo, kung nandun lang kayo, parang, ano mga pinagsasabi ng mga to? Yeah, pag nag-uusap yung mommy and daddy ko kapag tungkol sa politics ba yun or something, basta sa news eh. Basta hangang-hanga ako sa kanila sa mga kaalaman nila. Yeah. Ano pa ba? Gusto ko ding mag-thank you sa tatay ko. Gusto kong malaman mo na napaka-swerte ko na ikaw yung naging tatay ko. Madami akong natutunan. Madami akong masayang memories. And thank you sa pagpaprovide sa amin. Alam ko madami kayong sakripisyo. Sobrang dami nyo ng pinagdaanan. Na ewan ko nga kung hanga ako kung paano nyo na-handle yung mga pinagdaanan natin noon. Yeah. Natatagalan nung magsalita kasi pinipigilan ko umiyak. Nakailang record na ako kasi naiiyak ako. Ano ba yan? Basta ayon na hanga ako sa pagpaprovide nyo nga. Kasi for me, yung pinrovide nyo sa amin is sobra-sobra. As in. Yeah, and yung mga nakita kong pinagdaanan nyo, hindi ko alam kung gaano kahirap yon sa inyo. Yeah. Kaya hanga ako na kung paano nyo na-handle yun. Yeah, kasi ako kahit konting iiyak agad ako. Yeah. Salamat for staying strong para sa family natin. Malaking thank you din sa nagawa ng paraan ng tatay ko na lumaki ako na parang walang kulang. Yung lumaki ako na parang hindi ako nawalan ng nanay. Paano ba i-explain yun? Yung parang, yung example, yung graduation ko nung college. Hindi graduation basta yung capping yata yun. Doon ko na-realize na, nandun kasi yung mga parents. Parang lalakad yata kami, kasama ng parents. Tapos doon ko napansin na, parang iba yung sa akin. Yung pala, wala nga pala akong nanay. Pero doon ko lang na, hindi nga pala, iba nga pala yung sitwasyon ko sa sitwasyon ng mga kaklase ko. Pero hindi ko naramdaman na kulang yung pagmamahal at pag-aalaga sa paglaki ko. Ayun, doon ako nagpapasalamat sa tatay ko na nagawa niya ng paraan na lumaki ako ng ganun. Ayun. Yun lang. So, thank you for listening.